May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat, mapagpalang hapon, araw o gabi sa ating mga tagapakinig at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Welcome po kayong lahat at samahan niyo po kaming muli sa pagpapatuloy sa pagtalakay ng Aklat ng Deuteronomy. Aklat ng Deuteronomy, Kabanata 6, Mahalin si Yahweh ang ating alahayam. Ito ang mga utos, alituntunin at batas na iniutos ni Yahweh ang ating alahayam na itinuro ko sa inyo upang sundin ninyo sa lupain na inyong aangkinin sa kabila ng ilog Jordan. So, matandaan natin, ito ay mga taguhuling habilin ni Moses sa mga Israelita, yung mga bagong henerasyon, mga batang 20 years old below dati. Pero ngayon ay mga adult na. Okay, verse 2. Ito ay upang matiyak na ang inyong mga inapo ay magpapasakop kay Yahweh ang ating alahayam at susunod sa kanyang mga utos upang kayo ay mabuhay ng matagal sa lupain na inyong aangkinin. Makinig kayo mga Israelita at mag-ingat na sumunod upang maging maayos ang inyong buhay at kayo ay lumago ng malaki sa isang lupain na sagana sa gatas at pulot-pukyutan, tulad ng ipinangako sa inyo ni Yahweh, ang alahayam ng inyong mga ninuno. Makinig kayo mga Israelita. Ang ating alahayam ay iisa. Mahalin ninyo si Yahweh, ang ating alahayam, ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. So paulit-ulit yan sinasabi mga Israelita. Hindi yan sinabi mga hentil o kayong mga lahat ng tao sa mundo. Talagang specific mga Israelita ang sabi niya. Okay, verse 6. Ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon ay dapat nasa inyong mga puso. Itanim ninyo ang mga ito sa isipan ng inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ang mga ito kapag kayo ay nakaupo sa inyong tahanan at kapag kayo ay naglalakad sa daan, kapag kayo ay nahihiga at kapag kayo ay bumabangon. So lahat ng pagkakataon, laging siguro ibig sabihin, ipakita. Ibig sabihin, hindi lang sasabihin, kundi sa gawa din, no? Kasi ang mga kabataan ay they follow by example yan. Hindi yan sa sinasabi mo lang, kundi sa ginagawa mo din, no? Itali ninyo ang mga ito sa inyong mga kamay at itanim sa inyong noo bilang mga paalala. So yung kamay kasi nagsisimbolize ng gawa. So itali, kung may gagawin ka, dapat according sa tipan, according sa mga utos at katuwiran, di ba? Utos ng alahayam at katuwiran. Itanim sa inyong noo bilang mga paalala. So kailangan ang pangalan ng yung nakatatak sa ating mga noo, yung pangalan ng ating alahayam ay lagi nyong nasa isip. Yung mga paalala niya. Verse 9, isulat ninyo ang mga ito sa mga pintuan ng inyong mga bahay at sa inyong mga pintuang daan upang hindi ninyo malimutan. Literal bang pinto? Maring literal na pinto na ibig sabihin, mga haligi, at saka mga pintuang daan. So yung way, yung lakad, di ba? Upang hindi niyo malimutan. So mga practical na kapag dinala kayo ni Yahweh, ang ating alahayam, sa lupain na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, kay Abraham, Isaac at Jacob, na ibibigay sa inyo, isang lupain na may malalaki at masaganang lungsod na hindi ninyo itinayo. Mga bahay na puno ng lahat ng uri ng mabubuting bagay na hindi ninyo inihanda.
mga balon na hindi ninyo hinukay, at mga ubasan at olibuhan na hindi ninyo itinanim. Pagkatapos, kapag kayo ay kumain at nasihan, alalahanin ninyo si Yahweh na naglabas sa inyo mula sa Egypt, mula sa lupain ng pagkaalipin. So doon pa lang pala, natupad na yung sinasabing the treasure of the wicked will be transferred. Oo. Di ba? To the righteous. To the righteous. So doon pa lang, meron ng foretaste pala mga Israelita. Kasi yung mga tinayong bahay ng mga Ng mga Kanaanita Kanaanite. Oo. maano nila, mapapasa Tsaka yung kanilang kanila, pwede nila mga tirahan. itinanim, sila na ngayon ito Oo. ang mag-aani. Oo. Pero meron binigay na na mga ilang number of years bago nila matikman. Oo. Parang may paglilinis pa rin, May cleansing pa. Cleansing sa lupa. period. Oo. Kasi hindi mo alam kung anong mga dinilig nila doon. Baka may kasama pa mga dugo-dugo, Oo. Okay, mga bahay na po. So, lahat yung mga treasure na kasi lilipulin nila mga Kanaanay. Okay, verse 13 tayo. Mahalin ninyo si Yahweh, ang ating alahayam. Ito ay makikita sa unang aklat ni John 14 verse 15. Siya lamang ang dapat ninyong paglingkuran at sumumpa sa kanyang pangalan. Itong sa mahalin, ibig sabihin, if you love me, obey my commandments. Oo. Diba? Nasa Oo. first aklat ni John. Mm. So, ibig sabihin, kung mahalin ay sundin siya. Oo. Kasi ang alahim naman, ang pagmamahal sa alahim, hindi naman If you love emosyon. me, diba? Obey my commandments. Okay, verse 14. Huwag ninyong sundin ang mga relihiyon at mga idolo ng mga Gentile at mga heathen sa inyong paligid. Ang Gentile ay yung mga yung mga idolo. Hindi, mga Gentile, yung may mga idolo. Ang mga heathen naman, yung mga ang pagkaintindi ko sa mga heathen, mga Hebreo na hindi Israelita, hindi sumusunod sa sa alaya, walang Pero itong mga kinukonsider na Gentile, di ba ito yung mga Japhetites? Oo, yan ang sinabi, Oo. particular yun. Kasi sila ang maraming idols. At sila ang maraming idols. Sila ang mga Oo. nakatira. Ang binigay sa kanilang lupain, yung Europe, yung malalamig na lugar. Oo. North Kaya nga, America, di ba? Europe. Kaya nga, Oo. di ba, mga Gentile, Japhetites. So, dito pa Oo. lang, sa tawag na ito, mga Gentile or Japhetites, ibig sabihin, talagang si Japhet ang carrier. Oo, siya ang Oo, at saka carrier ng alalahanin mo, serpent seed. kasi may mga na si Canaan daw ay anak ni Ham. Pero alalahanin natin si Ham ay nasa mainit na bansa at saka maiitim. Si Oo. Canaan ay blue-eyed, red-haired, maputi, kasing puti ng gatas. Oo. Pasamantala, at saka pagpalagay na pero si Gog at Magog, anak din ni Japheth. Bakit mapuputi ang mga yan, si Gog at Magog? Ibig sabihin, si Japheth ay maputi. So, hindi maaring si Ham ang maging ama ni Canaan, si Japheth. Kasi si Japheth, anak ni Naama, na isang maputi din, na nagmula sa linya ni Cain, na noon pa man, sa first couple pa lang, ay nakahalo na ang mga Nephilim bloodline. So, malinaw na si Canaan ay kay Japheth na linyada. Kasi si Gog at Magog, mapuputi din yan. Halos pareho sila na ugali, mapanakot. Mga tisoy-tisoy din. Matatapang, oo, at saka matatapang, yung katulad ng mga artistahin, di ba? Diyan sa bansang Israel, na Shemite territory. Kaya di ba, ang muling pagbabalik, maiano ko lang kaya ang sinasabing babawiin ang kalupaan ng Israel, not necessarily Israel lang, kasi ang Israel na sinasabi nila ngayon, o yung dating Palestine, bansa ng Palestine, kasi yan ay nasa Shemite territory, kaya dapat bawiin talaga, kasi may mga squatter doon. Hindi ibig sabihin na babawiin doon tayo lahat ay maninirahan, napakaliit na lugar yan, para sa buong Shemite. So, binabawi ang lupain dahil iyon ay Shemite territory. Hindi dahil para lang
lumipat uli doon ng mga Israelita. Okay, so yun ay malinaw na ano. So, verse ano tayo? 15. Sa verse 15. Sapagkat si Yahweh, ang ating alahayam na nasa inyong piling ay isang mapanibughuing alahayam at ang kanyang galit ay mag-aapoy laban sa inyo at wawasakin niya kayo sa ibabaw ng lupain. Verse 16, huwag ninyong subukin si Yahweh, ang ating alahayam, tulad ng ginawa ninyo sa Masa, na makikita sa Exodus 17 verse 7. Yung mga pagrereklamo nila, huwag ninyong subukin. Kasi kaya nga naisulat yung Exodus na yun para maging ano natin, gabay or tanda na pag yung gagalitin, ano? Yung paggawa ng mga idolo, yung gintong toro ba Goya. yun? Guya, Goya. gintong Oo. guya, di ba? Muntik na silang lipulin ulit ni Yahweh. San? Verse 16. Verse 17 rather. Tiyakin ninyong sundin ang mga utos ni Yahweh, ang ating alahayam, at ang mga tuntunin at batas na kanyang ibinigay sa inyo. Okay. Gawin ninyo ang tama at mabuti sa paningin ng alahayam upang maging maayos ang inyong buhay at makapasok kayo at maangkin ang mabuting lupain na ipinangako ni Yahweh na ibibigay sa inyo bilang isang panunumpa sa inyong mga ninuno. So, not panunumpa, kumbaga, hindi naman sumpa ito literal, kumbaga parang vow. Vow, ano. At mapalayas ang lahat ng inyong mga kaaway sa harap ninyo. Yung mga kaaway, paaalisin niya, kaya mapapasa kanila ang lupain. Kailangan Mahirap ba kasi yung nating ano vow to? sa Tagalog. Panunumpa o pangako? Mabuting Mga lupain na pangako. ipinangako ni Oo, Hawa na kasi ibinigay sa inyo yung vow na oath, yung oath na with an oath kasi yan so ibinigay sa inyo na may panunumpa bilang bilang isang isang sa inyong mga nun, bilang isang di ba? pangako. So, yung pinunong natin pangako. Hmm. Kasi Hindi. ang wala na Ito na nga equivalent. eh. Oh, tingnan mo. Ayan o, Saan? gawin ninyo ang tama at mabuti sa paningin ng alahayam upang maging maayos ang inyong buhay at makapasok kayo at maangkin ang mabuting lupain na ipinangako ni Yahawa na ibinibigay sa inyo na may na may panunumpa sa inyong mga ninuno. Na may Kasi bilang ilang panunumpa na may panunumpa, 'di ba? na may sige, okay. Oo, Na may panunumpa, na okay. may panunumpa sa inyong mga ninuno. Okay. Okay. Kasi oath yan, di ba? With an Oo. oath. Oo. Ang hirap talaga minsan yung translation, no? Oo. Kailangan, at ang AI, yung mga nuances na ganyan, hindi naman nila sakto, word for word na literal no? Okay, Oo. verse 20. Sa hinaharap, kapag tinanong kayo ng inyong mga anak, ano ang kahulugan ng mga alituntunin at batas na iniutos sa inyo ni Yahweh, ang ating alahayam? Sabihin ninyo sa kanila, kami ay mga alipin ng Faraon sa Egypt, ngunit inilabas kami ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Sa harap namin, nagpakita si Yahweh ng malalaki at kakilakilabot na mga tanda at kababalaghan sa Faraon, sa kanyang sambahayan at sa buong Egypt. Iniligtas kami ni Yahweh mula sa Egypt at dinala kami sa lupain na kanyang ipinangako sa aming mga ninuno. Iniutos sa amin ni Yahweh na sundin ang lahat ng mga alituntuning ito at mahalin si Yahweh, ang ating alahayam, upang kami ay laging umunlad at mapanatiling buhay tulad ng kasalukuyang araw. Kasi napakadali lang sa alahayam na maglipol ng mga isang bansa o ng tao, no? Mm. Kung mag-iingat kami na sundin ang mga batas ng tipan ni Yahweh, ang ating alahayam, tulad ng kanyang iniutos, iyon ang magiging ating katuwiran. So ito Bakit ang bakit definition. kung mag-iingat kami? Sino nagsasalita? Di ba si Moses Kung ito? mag-iingat, Kami?
o kayo? Direct niya itong sinabi sa kung Hmm. mag-iingat tayo, hindi na mga batas, Oo, tayo. yun, tayo, Kasama siya. oo. Oo. Oh, we kasi ito we, Oo. So ito yung definition ng katuwiran. Ang Mm. maingat na pagsunod ng mga batas ng tipan ni Yahweh, ang ating alayam. So ito ay ang pagiging makatuwiran. So ito ang kaya hinighlight ito ng mensahero kasi ito ang Oo. definition ng katuwiran. Kasi yung nung bago lang actually kasi Yung ako nagtanong maingat, niyan. oo, yung maingat na Oo, pagsunod. O ito oo, may tinanong paglilinaw siya. paglilinaw, ang talata 25 ay Ayun. nagbibigay kahulugan sa salitang katuwiran na ang ibig sabihin ay pagsunod sa tipan ni Yahweh ang alahayam. Kasama sa tipan ang lahat ng mga banal na batas, alituntunin at utos. Kasi O dati hindi ko yun. alam yung, akala ko reasoning yan yung katuwiran. Ano ba yung Oo. katuwiran? Iba pala yung ah, katuwiran at Iba naman ang katuwiran katwiran. sa makatuwiran. Katwiran at saka katuwiran. Kasi katuwid, matuwid. Sabi ko, ano ba Oo, yun? matuwid. Yan sinagot ng mensahero. Then, nadaanan natin itong verse na to, Deuteronomy. Then, dito siya hinighlight niya yun, then naglagay siya ng paglilinaw. Okay. Tulad ng kanyang So, yan ang katuwiran, ang pagsunod. May katanungan ba tayo mga kapatid? Wala, Wala naman. Kasi Oo. tayo, Kabanata 7, Okay. pagpapalayas sa mga bansa. So, ito yung bili niya pag paano palayasin yung Oo. mga Pag dumating squatter na doon. sila doon sa lupang pangako. Oo. So, hindi nila pinapalayas. Kumbaga binabawi lang ang lupain. Kasi pinapalayas ng mga Israelita doon. No, binabawi kasi mga squatter sila doon. Mga Japetite yun, hindi naman yung mga Shemite, Oo. di ba? Hmm. Kanakanaan. Yep. Okay, verse 1. Dadalhin kayo ni Yahweh, ang ating alahayam, sa lupain ng inyong patriarkang si Shem, upang inyong maangkin at mapasakamay ang inyong bahagi. Palalayasin ni Yahweh ang mga binhi ng ahas na mga Kanaanite na hindi makatarungang nag-angkin ng lupain, ang mga Hittite, Girgashite, Amorite, Canaanite, Perizzite, Hivite at Jebusite. 7 bansa na mas malaki at mas malakas kaysa inyo. O 7 din, Mga binhi ng ahas ng mga Kanaanite. Dito, mensahero nag-ano nito, Oo. Nagdagdag. Kapag ibinigay na sila ni Yahweh, ang ating alahayam, sa inyo at inyong natalo, dapat ninyo silang ganap na lipulin. Huwag kayo makikipagkasundo sa kanila at huwag magpakita ng awa. Huwag kayong mag-aasawa sa kanila upang ang inyong mga supling ay manatiling dalisay ang lahi at hindi masira ng mga binhi ng ahas. No mix marriage talaga, no? Ang daming Oo. sumuway dito no. Huwag ninyong ibibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, ni kukunin ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki, sapagkat ilalayo nila ang inyong mga anak sa pagsunod sa akin upang sumamba sa mga idolo, at ang galit ni Yahweh ay mag-aapoy laban sa inyo at mabilis kayong wawasakin kasama nila. Napakadali kasing maengganyo yung mga halimbawa, one flesh mo tapos iba ang sinasamba. Tapos yung mga sabi hayahay ang buhay, Tapos Oo. pag may worship sila, Tsaka may walang sila, bawal. nag sila sa mga pork, tapos may pa, Oo. minsan may ano ba yung mga kahalayan. So, siyempre Oo. kung lalaki ka, mas masarap palang sumamba dito sa idolo ng aking asawa. Napakabilis, napakasarap kasi yung pleasure of the world ang bibigay muna nila sa inyo bago ka ibulid sa isama nila sa impyerno, no? Okay. Verse 5. Ito ang dapat ninyong gawin sa kanila. Gibain ninyo ang kanilang mga altar. Yan, gibain. Durugin ang kanilang mga banal na bato. Yung mga Asherah poles, putulin ang kanilang mga Asherah pole, mga obelisk, at sunugin ang kanilang mga idolo sa apoy. Okay.
Actually, nakagawa nito ang China, di ba? Hmm. Sapagkat kayo ay isang bayan, dalisay at banal kay Yahawa, ang ating alahayam. Pinili niya kayo mula sa lahat ng mga tao at bansa sa ibabaw ng lupa upang maging kanyang bayan, mahalagang pag-aari at mana ni Yahawa ang anak. So, yung mana ng anak. So, Ay, naalala ko lang, ah pag pumunta ka sa Hong Kong, hindi gaano eh. Pag pumunta ka oo. sa Cambodia, sa Thailand, sa ano, may mga talaga sila, may mga idol sila. Ultimo, maliit na sari-sari store, malaking department store, grocery. Talaga meron silang inaalayan doon na idolo. Para bang paano ng kanilang negosyo. Tapos may mga Kahit naman sa panahon natin, 'di ba? Makikita ngayon, natin oo, ang mga negosyo, may mga oo, yung mga, may idolo. mga pusang Oo. kumakaway, yung mga ganyan. Mm. Kaya, At kaya saka ano eh, lalo na yung ano 'yon, Santo Niño nila, 'di ba? Nilalagay talaga oo, 'yan sa mga negosyo. oo. Tapos yung mga pusa nga, may mga Mm. frog, di ba? Ano nila, pampaswerte daw. Mm. At ginagrant sila ng kanilang idolo. Binibigay, para nga naman, maniwala yung iba. Oo. Makikita mo pero hindi natin alam ang ano niya, ang sinasabi ng alahim sa kanila. Okay. Sabagay, wala naman sila sa loob ng covenant. So, bahala na ang Aba sa kanila, no? Mm. Verse 7. Hindi kayo pinili ni Hawa at inibig dahil sa kayo ay mas marami kaysa sa ibang mga tao, sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Tama. Ngunit ito ay dahil mahal kayo ni Hawa at tinupad niya ang pangako na kanyang sinumpaan sa inyong mga ninuno. Kaya't inilabas niya kayo sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay at iniligtas kayo mula sa kapangyarihan ng Faraon ng Egypt, ang lupain ng pagkaalipin. So sabi ng mensahero, tanda ko dito, hintayin natin sige, hayaan natin yung love dito. O, Yahweh loves us. Hintayin na, sabi ng mensahero, niretain niya yung salitang love o yung pagmamahal o pag-ibig. So kasi totoo naman yan na mahal tayo ng alahayam. Kasi di ba yung mga ibang love na is righteousness ang pinalit niya. Pero dito hinayaan, sabi niya, retain natin yung love na yan. Okay, verse 9. Kaya't alamin ninyo na si Yahawa, ang ating alahayam, ay tapat at totoo sa pagtupad ng kanyang tipan sa mga sumusunod at tumutupad sa kanyang mga utos. So, faithful siya sa mga faithful din sa kanyang tipan, sa pagsunod. So, mas tapat siya actually kung Oo. basta sumunod ka lang. Oo. Yun nga lang, walang Ngunit, makapantay sa kanyang ano, katapatan, 'di ba? Alangan naman yung mga yung mga hindi tumutupad sa kanyang sa kanyang kautusan ay mamahalin niya pa rin at magiging tapat pa rin, 'di ba? So, mm, ang alahayam oo, kasi ay makatuwiran. Ayon sa oo. iyong katuwiran Pero na ginagawa. nagbibigay siya ng mga pagkakataon Oo. or kung magbago ang tao, ano? Mahabagin nga lang, oo. Merciful. Okay, verse 10. Ngunit, wawasakin niya at buburahin ang mga pangalan ng mga sumusuway at napupuot sa kanya. So, pati pa nga buburahin ang pangalan o yung Oo. reputasyon, mawawala na talaga, no? Oo. Kaya't sundin ninyo nang mabuti ang mga utos, alituntunin at batas na ibinigay sa inyo ni Yahweh ang ating alahayam. Kung siguro kung napaka sikat mong tao, pero pag naging siwail ka, malalaos ka, madadali ka sa limot. No? Hmm. Okay, verse 12. Kung pagtutuunan ninyo ng pansin ang mga batas na ito at mag-iingat na sundin ang mga ito, kung gayon ay tutuparin ni Yahawa ang ating alahayam ang kanyang tipan sa inyo tulad ng kanyang sinumpaan sa ating mga ninuno. Mamahalin niya kayo at pagpapalain at pararamihin ang inyong bilang. Pagpapalain niya ang mga nasa sinapupunan, ang mga ani ng inyong lupain, ang inyong mga butil, bagong alak,
at langis ng olibo, ang mga guya ng inyong mga hayop at ang mga kordero ng inyong mga kawan sa lupain na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. O take note, even yung mga nasa sinapupunan pa lang, baka hindi pa nga nakukonceive, no? Pinagpapala na niya. Kaya walang nakukunan si halos siguro sa mga no, sa mga Hebreyong Oo, babae, pangako mga niya naman yan eh. Israelita. Pagdating Oo. natin sa sa Oo, kasama yun Kabanata sa 28, doon makikita natin kung yung mga, ano-ano yung mga pagpapala niya sa oo, mga tagasunod niya. mga bagong alak, mga ano. Oo. So lahat nandoon yung pag so hindi niya pinangako diyan marami kang pera o ginto Mm. Pero ang pagpapala niya ay yung mga hindi mo mababayaran. Mm. Gusto kong hindi ka na kumbaga hindi ka kahit anong dami ng pera mo pero kung mapupunta lang sa gamot sa ospital, no? Mm. Hindi yung pagpapala. Verse 14, kayo ay pagpapalain ng higit kaysa sa ibang mga tao. Walang lalaki o babae sa inyo na magiging baog, ni ang inyong mga hayop ay magiging walang supling. So lahat ng hayop ay magkakaanak at Mm. walang baog. Ilalayo kayo ni Hawa sa lahat ng uri ng sakit. Hindi niya ipapato sa inyo ang mga nakakatakot na sakit na inyong naranasan sa Egypt. Ngunit ipapataw niya ito sa lahat ng napupuot sa inyo. Oh, yung mga napupuot sa atin, nagkakasakit ba sis? Oo, 'di ba? Hindi natin namamalayan na mayroon Oo palang nga, no. consequence Yung na mga, nagaganap sa kanila. oo, yung mga mga tinakbuhan, yung mga, kamusta yung mga scammer mo? Pahiwan ko lang kung buhay pa sila. Ako nga, isa nagka-cancel daw, I don't know kung ano. Mm. Pero kasi dahil sa so ibig sabihin, yung mga Israelita hindi na vaccine or kung na vaccine man, hindi sila tinablan. Magkakaanak pa rin sila. Kasi ang Mm. dami ngayon hindi magkaanak, sis. Oo. Ang dami yung mga PCOS, yung mga Mm. pagkain, kakakain nila ng mga, mga chemicals. Kaya nga Kaya, eh. lalo na yung mga mahilig sa sa, ano ba yung sikat na kapihan? Yung Ah, may star? yung Yung si may Si naama? Starbucks. O yun, oo, yung may yung twin, yung dalawa ang buntot na serpent. Oo. Mm. Okay, Pero 'di verse ba 16 tayo. mayroong nabanggit na hindi ko alam kung ito ay binanggit ng mensahero na darating ang araw na ang magsusurvive na lang ay mga transhuman at wala na yung mga humans. Di ba nabanggit niya yun? Mag-survive? Oo. Yung Yung, transhuman? Yung yung mga sabi? ano, yung So, sinabi ibig niya sabihin, na siguro kaya daw sa mga, ano, mga, pabibilisin ni Yahawa ang kanyang pagbabalik, baka wala na siyang abutan. Kasi mauubos na nga ang oo, mga humans at papalit na ang yung mga mga organic. transhuman. Mga organic. Kasi yung ating Oo. yung sa ating, kasi katawan natin puro, na pinag-aralan nila yung mga metal sa katawan. Kahit yung mga nasa liblib na lugar, Oo. nakikita nila, bakit ang dami ring metal? Kasi sa hangin na, Oo. ni-spray, di ba? So, nung hindi ko pa alam yun, sa Australia, napakaraming yung jet plane, tuwa pa ako sa langit. Wow, ang galing. Akala ko nagpa-practice lang ng yon, pero ang dami talaga criss-cross. Wow, ang galing ng mga daming jet plane na Pero mga chemical pala yon. So, pag ikaw ka, pwede nila i-control na doon sa mga nanorobot sa katawan mo, yung Oo. mga metal na yan. Pwede ka na nila i-control. Hindi mo napapansin sa news ngayon, napakaraming nag-aamok. Nagkatitigan na, nag-aaway na, mga road Mm. rage. Di ba Mm. napakarami? I don't know pero parang hindi yun normal sa panahon ngayon, no? O baka Kaya maaari sa social media, sa mga games, no? oo. So may Kasi control nga na tuloy sa parang yung nawawala na nga talaga yung mga humans dahil ang pumapalit na ay mga robot, mga AI. Dahil yung ginagawa nila, 'di ba?
depopulation ang ginagawa nila ngayon. Lalo na yung ano, yung katuparan ng kanilang Agenda 2030. Kaya ang dami nilang mga ginagawang mga, Lahat may ID. oo, yung lahat ng mga pamamaraan para mabawasan ng tao sa mundo. Kasi mahirap i-control ang ang pure na yung organic na tao. Oo. Kailangan nilang i-control. Kaya tinan mo, kahit ang Europe, 'di ba, ang dami nilang immigrant pinadadala doon. Inaano pa nila. Mm. Kasi ang mga immigrant, madaling i-control. Samantalang ang mga kapwa nila Japetites, matitigas din ang ulo. Kaya inaano nila, parang sinasaturate nila para Mm. makontrol nila ang population. Tapos na madali nila, may isasabak nila sa gera. Mga pang-fronta nila sa panganib. No? Mm. Mga ano. Sana maraming ah, ano, kung may mga katanungan kayo or additional, mabat-in lang po o mag-comment sa ating YouTube channel. Okay. Proceed tayo, verse 16. Okay. Okay, verse 16. Ay, Nawala sorry, ka. na-mute ko pala instead na Oo. Oo. Verse 16, dapat ninyong lipulin ang lahat ng mga tao na maaaring iutos sa inyo ni Yahweh. So, dapat lipulin ang lahat. Oo. Pag sabi ng alahayam, lipulin niyo ang mga Hivite. Naku, lahat yun dapat, walang ititira. Oo. Huwag kayong magpakita ng awa sa kanila at huwag sambahin ang kanilang mga idolo sapagkat ito ay magiging bitag sa inyo. O papakita ng awa. Kaya sinabi di ba ng mensahero, huwag kang masyadong emosyonal. Oo. Di ba sa atin, yun ang binilin niya sa atin. Maaaring sabihin ninyo sa inyong sarili, ang mga bansang ito ay mas malakas kaysa sa atin. Paano natin sila mapalalayas? Ngunit huwag kayong matakot sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh, ang ating alahayam, sa Paraon at sa buong Egypt. Nakita ninyo sa inyong sariling mga mata ang mga malalaking pagsubok, ang mga tanda at kababalaghan, ang makapangyarihang kamay at unat na bisig na ginamit ni Yahweh ang ating alahayam upang ilabas kayo. Unat na bisig at tanggalin na yung comma dito na ginamit. Okay. Gagawin din ni Yahweh ang ating alahayam ang pareho sa lahat ng mga taong kinatatakutan ninyo. Okay. Bukod dito, magpapadala si Yahweh ang ating alahayam ng mga putakti sa kanila hanggang sa ang mga nakaligtas na nagtatago sa inyo ay tuluyang malipol. Okay, ang mga putakti, ano kaya ito? Yung mga nagtatago sa atin ay malilipol din, no? Yung mga putakti na ang hahanap sa mga nagtatago o nagbabalat kayo sa ating paligid, no? Mm. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat si Yahweh na kasama ninyo ay isang dakila at kahangahangang alahayam. Yata. So, kasi kung may mga binabasa kang, depende yun sa interpretation mo no? Mm. Parang wide ang scope ng sinabi ng alahayam, yung pangako nito, na pwede mong i-apply sa present day natin. And then, verse 22, palalayasin niya ang mga bansang iyon sa inyong paningin, unti-unti. Okay, so hindi biglaan. Hindi kayo papayagang alisin silang lahat ng sabay-sabay upang ang mga mababangis na hayop ay hindi dumami sa inyong paligid. Ayun, dahan-dahan lang. So, wisdom talaga ng alhayam, no? Mm. Ngunit ibibigay sila ni Yahweh ang ating alhayam sa inyo at itatapon sila sa malaking kaguluhan hanggang sa sila ay mapahamak. Ibibigay niya ang kanilang mga hari sa inyong kamay at buburahin ninyo ang kanilang mga pangalan mula sa ilalim ng langit. Walang sino man ang makakalaban sa inyo, inyong wawasakin sila. Susunugin ninyo sa apoy ang mga imahe ng kanilang mga idolo. Huwag ninyong pagnasaan ang pilak at ginto sa mga ito.
At huwag ninyo itong kunin para sa inyong sarili, sapagkat ito ay magiging bitag sa inyo, dahil ito ay kasuklam-suklam kay Yahawa ang ating alahayam. O Hmm. huwag ninyong dalhin ang kasuklam-suklam na bagay sa inyong bahay, o kayo, tulad nito, ay itatakda para sa pagkapahamak. Ituring ito bilang napakasama at lubos na kasuklam-suklam at lubos na kasuklaman, sapagkat ito ay tinakda para sa pagkapahamak. Hindi So, kaya ito, yung ano, oo, hindi kaya ito, grabe sis, eh, no? di ba sinasabi nga na ang mga ginto daw ay may sumpa? Hindi kaya Hindi ito yun yon? sis eh. Kasi lahat ng pilak at ginto, gold, the silver and gold, all the silver and gold is mine. Hmm. Sabi niya, di ba? Mm-mm. Sa kanya lahat yan. So parang baka may corruption dito sis. Pero At saka di di ba, ba ang di ba ginawa niya, sinasabi kagaya ng ano ng sinasabi ng ating kapatid na yung mga naghahangad na malikom lahat itong mga gintong pilak, yung mga old coins, 'di ba? Tapos gagawan pa daw nila ng ritual ang mga yun para ma-redeem. So, siguro ito oo, ay unrighteousness yun. oo, baka naman ito ay ang kanilang pinanghahawakan para mahawakan talaga nila yon. Yung Na wag ritual pag na yon ang naging nakapagpa-unrighteous sa kanila. Yung ritual mm, na yon. Pero tingnan mo, di ba sabi nga, nangamatay, nagkasakit, na oo, disgrasya yung pamilya, di ba? Nung mga nag-ritual-ritual na yon. oo, kaya nga. Pero sa mga manonood, bahala na kayo matindi. Pero ang Mm. ano kasi, ang sabi ng mensahero, kasi meron din akong, Oo, nung sa part na corona nakasulat niya, naman niya sa aklat ni Propeta Hagay na ang lahat ng ginto at pilak ay sa kanya. oo, kasi meron akong inano na, na blessa, meron akong rosary na pasadya, Eto, yun na eto ginto. sis, kaya pala sinabi ito sa verse 25. Susunugin ninyo sa apoy ang mga imahen ng kanilang mga idolo. Huwag ninyong pagnasan ng pilak at ginto sa mga ito, at huwag ninyo Pwede itong sis, kunin para sa inyong sarili. Although pag halimbawa makita mo yung mga imahin, mga idolo nila nagawa sa ginto at pilak, sunugin niyo sa apoy, 'di ba? Ito ang oo, utos niya pero dito. napadaan niyo sa apoy, pwede mo nang kunin yun. Kasi di ba yung mga sundalo nga, pinukuha nila lahat ng makita nila metal. Oh. Kasi ang mesero noon, tinanong ko, paano to? Kasi yung singsing na para sa crown niya. Sabi ko, sabi ko, na-blessan na to. Ilang beses ko na pa-blessan to sa, Oo. sa RC. Oo. Sabi naman ng alayam, di ba, all the Lahat silver ng and kanya gold ng is pilak at mine. ginto ay para sa kanya. Ngunit Kanya sunugin. pag-aari. Ang utos niya dito, susunugin ninyo sa Oo, apoy. imimint naman eh. Oo, Oo, ang susunugin mga kasi matitira imahen ng talaga kanilang yon. mga idolo. Matitira talaga ang ano, i-feel, i-ano mo yun, ipapanday mo, i-ano mo yan, purify. I-re-redesign. Oo, ipupurify mo yan. Oo, So, tingin ipopurify ko, sa apoy. parang hindi naman, kasi Pero nga, parang di ba, kasi kung mapasin mo yung ginawa idolo, ni dahil ni idolo ba Moses. yan? Ano bang ginawa niya doon sa Gintong Goya? Hindi ba Sabi sinos pinulbos, di ba? Hindi ba Pinulbos pinulbos, niya, sinunog ni nilagay Moses sa at tubig, itinapon sa karagatan? sa ilog. Oo, tinapon sa ilog. Kaya nga dinidiscern ko kung ito ba para hindi angkinin ng mga Israelita ang mga ginto. Oh. Tapos Pero ang partikular mga lang Japet ito, ang kautusan na ito ay partikular ng lang mga sa mga idolo. imahin at mga idolo na huwag ninyong Mm. kukunin. Kasi for example, makakita ka ng mga idolo nila, mga santo-santo nila, gawa sa ginto, gawa sa pilak. Isunugin mo, Oh, kaya nga, pero pwede palagay mong mo ba, kunin ang metal. palagay mo ba yan ay kukunin ay susunugin ka agad ng mga makakuha nito? Ibibenta na lang nila yan.
para magkapera sila, di ba? Okay. Oh, So kailangan sunugin, pero pwede nilang kunin ang pilak at oo. ginto. Ibibenta nila yon kaysa sa susunugin nila at masasayang yung Oo. ginto na yon. Hindi masasayang, kaya lang maproseso ang Oo, pag-refine. Oo. kaya nga. So, ibig sabihin dito sa sa Okay. talata na ito, kapag kinuha nyo yan na hindi nyo sinunog, ito ay Okay. magiging kasuklam-suklam kay Yahawa. Oo, kasi idolo. So, yun ang Dahil ginawa ni idolo Rachel, siya. ano? Oo, kaya nga tingnan mo, anong nangyari kay Rachel na kinuha niya yung idolo ng kanyang tatay. Siguro gawa sa ginto yung ano na yun, yung idolo na Mm. yun. Kasi nga, Dahil sabi wala na silang oo, manahin sabi eh. niya kaya kasi wala na kaming mana, so ito na lang kukunin ko. At inupuan niya pa yun. So nagkaroon ng Oo. consequence doon kay Rachel. Pagsisinungaling at Oo, nanakaw. nagsinungaling siya, nagnakaw siya. At So saka anong nangyari? yun, Hindi siya nakarating sa sa kanilang paruroonan kasi namatay siya along the way. oo, sa panganak. So, ibig Oo. sabihin, ah, So mayroon talagang na, sumpa ito. oo, sumpa, okay. Mm. Yun sa pagnanakaw na lang. Oo. At saka itong mga idolo kasi, hindi naman Oo, sinabi dito na itong mga ginto, yung mga pulseras, mga singsing o oo, whatever. Ito oo. lang, partikular sa Kailangan imahin. sunugin Oo. muna. Sunugin muna, okay. Huwag Imahin na at inyong idolo. dalhin ang kasuklam-suklam na bagay sa inyong bahay. O Yes, kayo, tulad oo. nito ay tatakda para sa pagkapahamak. Ituring ito Oo. bilang napakasama at lubos na kasuklaman. At lubos na kasuklaman, sapagkat ito ay itinakda para sa pagkapahamak. Oo. Ayun, nakaano Di na, ba? may curse na talaga. Oo, may curse talaga. Mm-mm. Mm. Pwede pa. Visit tayo sa Kabanata 8. Okay, sige, sige. Sundin ang mga batas ni Yahweh. Yung another na paalala uli ni Moses, Mm. yung pagsunod sa mga batas. Ingatan ninyo na masunod ang bawat utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon upang kayo ay mabuhay, lumago at makapasok at maangkin ang lupain na ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng isang panunumpa. Okay. Ito na bigla pumasok sa isip ko. Yung kay Rachel, ginawa niya yon. Meron naman siyang katwiran doon. Hindi katwiran na katwiran kasi wala na silang mamanahin. At sa Mm. talagang laging dinadaya nung Nilaban. nilaban si Jacob. So talagang pero hindi niya naisip yung pagnanakaw, hindi siya naging maingat sa pagsunod. Sa Oo. iba yun, lahat ng gagawin mo dapat, teka muna, kasama ba to sa kautusan? Mm. Kasi ang Kasi niisip wala niya, pa naman akin naman yun eh. wala pa yung kautusan sa panahon nila. Oo, sa bagay. Pero yung Mm. pag ano sa Pero yung magulang, katwiran, yung pagiging makatwiran, ay dapat alam na nila yun. oo. At saka yung pag honor your parents. Oo. Kasi hindi naman sa magulang niya yun eh. Oo. Saka yung uh, ano, pag nanakaw. Kasi kultura ng yung Israelita, hindi pag nanakaw. Okay, Oo. verse 2. Alalahanin kung paano kayo pinamunuan ni Yahweh ang alayam sa loob ng 40 taon sa ilang upang kayo ay magpakumbaba at subukin upang malaman kung ano ang nasa inyong puso, kung susundin ninyo o hindi ang kanyang mga utos. So, isipin, yung sa ilang na yun, kasama din ang testing, Mm. kung tinitingnan ng aba kung susunod sila o hindi. Huh? Pinagpakumbaba niya kayo or hinumble down yung Oo. sa mga yung yung kanilang payak na pamumuhay, pinagpakumbaba niya kayo, pinagutom kayo, at pagkatapos ay pinakain ng mana na hindi ninyo alam o ng inyong mga ninuno, upang ituro sa inyo na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. So, nakaranas sila ng gutom? Siguro dati hindi, Mm. dito nakaranas sila ng gutom, ng
na dapat maranasan din ngayon ng mga mayayaman, ng mga politiko, no? Para Mm. yung kanilang Para kapalaluan ay ma-humble down sila. mabawasan. Mm. Oo. Ang inyong mga damit ay hindi nasira at ang inyong mga paa ay hindi namaga sa loob ng 40 taong ito. Galing. Alamin ninyo sa inyong puso na tulad ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak, gayon din kayo dinidisiplina ni Yahawa, ang ating alahayam. Sundin ninyo ang mga utos ng ating alahayam, lumakad sa katuwiran at sumamba lamang sa kanya sapagkat dinadala kayo ni Yahawa ang ating alahayam sa isang mabuting lupain, isang lupain na may mga sapa, ilog at malalim na bukal na umaagos sa mga lambak at burol. Yada, parang ito, ano? Isang Oo. lupain na may trigo at cebada, mga puno ng ubas at igos, mga granada, langis ng olibo at pulot pukyutan. Isang lupain kung saan ang tinapay ay hindi magkukulang at wala kayong kakulangan. Isang lupain kung saan ang mga bato ay bakal at maaari kayong maghukay ng tanso mula sa mga burol. Kapag kayo ay kumain at nasiyahan, purihin ninyo si Yahawa ang ating alahayam para sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Yada, yung Yada. mga may minahan pa sila ron, ano? Mm. Maingat ninyong alalahanin si Yahawa at huwag kalimutan ang kanyang mga utos, batas at alituntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kung hindi, kapag kayo ay kumain at nasiyahan, kapag kayo ay nagtayo ng magagandang bahay at doon nanirahan, at kapag ang inyong mga hayop at kawan ay dumami at ang inyong pilak at ginto ay lumago, at ang lahat ng inyong ari-arian ay dumami, kung gayon ang inyong puso ay magiging mapagmataas at kayo ay makakalimot kay Yahawa, ang ating alahayam, na naglabas sa inyo mula sa Egypt, mula sa lupain ng pagkaalipin. Napakahabang sentence to 12 to 15. Ano to yung kailangang alalahanin kasi yung mga kuminsan yung mga kanyang pagpapala masyado akong nakafocus sa pagpapala Sa kaysa blessing. nagpapala, 'di ba? Oo. Nakapokus sa blessing, hindi doon sa nagbigay ng blessing. Blessing, oo. Kaya nakakalimot. Ay, ang sarap ng ano nito. Yan, yung Mm. mga pagkain. Gusto mo pa, actually, yung mga nga sobra nga, gusto pa, ano? Mm. Keeping up with the Joneses, pag mas mayaman yung kapitbahay, kailangan magpayaman pa ako. Sige na nagiging ano nila Hindi na pasalamat, no contentment talaga ang human nature. Talaga naman nilagay yun ng Aba para magsumikap tayo. Pero dapat hindi nakalimot sa kanya, di ba? Verse 15. Pinangunahan niya kayo sa malawak at nakatatakot na ilang sa tuyong lupain na may mga makamandag na ahas at alakdan. Nabigay siya sa inyo ng tubig mula sa matigas na bato. Binigyan niya kayo ng mana na kinain ninyo sa ilang, isang bagay na hindi alam ng inyong mga ninuno, upang kayo ay magpakumbaba at subukin, upang sa huli ay maging maayos ang inyong buhay. Humility pa rin, ano? Maaaring sabihin ninyo sa inyong sarili, ang aking lakas at ang lakas ng aking mga kamay ang nagdala sa akin ng kayamanang ito. Ayan. Ngunit alalahanin ninyo si Yahawa, ang ating alahayam, na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan at kakayanan upang magkamit ng kayamanan, upang tuparin ang kanyang walang hanggang tipan na kanyang isinumpa sa inyong mga ninuno. Oo nga, no? Yung ginagamit natin sa kamay, sa pagtatrabaho, siya rin ang nagbigay ng kamay, di ba? Ng kakayanan. Kung sakaling kayo ay makalimot sa ating alahayam at sumamba o yumuko sa mga idolo, kung gayon ay pinatototohanan ko laban sa inyo ngayon na kayo ay tiyak na mapapahamak. Ayan. Tulad ng mga bansang winasak ni Yahawa bago kayo rin ay mapapahamak dahil sa hindi pagsunod kay Yahawa ang ating alahayam. Yahawa, Yada. dapat naka-bold. Yada. Yada. Alahayam. Okay, So, so ang pagpapala talaga ay may nasa pagsunod ang condition. pagpapala. Pagsunod, oo. Meron siyang condition. Mm. Tulad ng mga bansang winasak ni Yahawa bago kayo. Mm. Kayo rin ay mapapahamak.
Okay. Okay, so, So, malalwayan. may mga katanungan, Wala naman wala, tayong wala nakitang naman. katanungan sa chat Pero, box. meron kang additional sis na a reminder, take away. Hmm, siguro kung madadaanan na lang natin sa mga susunod na pagbabasa, basta ang mahalaga dito sa ating binasa na sa pagsunod ay laging may pagpapala, ngunit sa pagsuway ay may kaparusahan at may mga Iyata. consequence. Iyata. Halalwaya, alahayam. Be blessed mga Okay, kapatid. bless sa ating lahat. Musika ba tayo? Sige, hanap ako ng music. You can Hmm, share, descendants. tingnan natin kung nawala kasi ang playlist. Yung mga ni Zion. Yung mga naninirahan sa Zion. Sino yung mga yan? Kaninong lahi? Mhm. Wala akong ano nun, pero Meron sis? Meron? sige, tingnan Tingnan ko natin. sa'yo. Okay. Kay Shem. Okay. Sige, sige, ito na lang. Be blessed mga kapatid. Shalom. Gawam. Pakinggan po natin ang descendants of Shem. Enslaved for thousands of years until today, deceived by the enemies that were the same as them. They robbed what's ours and claimed that it was theirs. Now that we know the truth, descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Shall be praised. You've set us free from slavery of the enemies, and you're the light that guided us through our ways. But now we know the truth. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world.
Shem, this is who we are, descendants of Shem, proclaim it to the world. You are our strength, you are our hope, and you'll be the one who will save us all. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, this is who we are. Descendants of Shem, proclaim it to the world. Descendants of Shem, proclaim it to the world.